Kung may laman ang GCash mo, alisin mo na agad. May problema ngayon ang GCash na kung saan uubusin talaga lahat ng laman na meron ang GCash account mo. Maraming user ngayon ang nagagalit sa GCash dahil kuno nag-auto withdraw ang kanilang mga pera kanina madaling araw at hindi lang isa ang biktima. Madami po ang biktima sa scam na ito. Marami nga ngayon ang dumudulog dahil nga tag-2K daw ang binawas sa pera nila at sunod-sunod daw ito hanggang sa maubos ang laman ng GCash account nila. Makikita mo nga ang history transaction na ito sa inbox na kung saan nakikita mo doon na binawas ng 2K at sinesend ito sa iba't ibang number. Kita ko nga sa blue up na hindi lang isa ang nawalan or biktima, ang dami pa lang na biktima ng scam na ito na kung saan kaganina madaling araw sunod-sunod na tag 2K ang pinagsisend na pera nila hanggang sa maubos ito at sinesend ito sa mga unknown number. Promise, ang hirap na ngayon magtiwala sa GCash. Promise, kahit ako ilang beses na ako nawalan sa GCash. Kaya kayo mag-iingat kayo at wag na wag kayo maglalagay ng malaking pera o malaking halaga ng pera sa GCash account nyo. At dahil nga sa pangyayaring ito, sa tingin mo ba magtitiwala ka pa rin sa ganito kalaking pera ang nawawala at hindi lang isa ang biktima? Madami din ang nabiktima sa pangyayaring ito. Ang nakakatakot pa nga dito, ang daming biktima lalo na ngayon magpapasko. Diyos ko, bakit galon? Sana maresolbahan to ng GCash at sana po maibalik ang mga perang nawala sa mga user. Sobrang daming nawawala ng pera ngayon sa GCash at nababawasan ang mga accounts nila ng 2K per transaction at ang nakakapagtaka, 2 numbers na magkaiba na tig 1,000 tapos paulit-ulit to sa isang account ng bawat tao na nakaka-experience nito. Tapos anong laman ng social media ng GCash? Wala silang sinasabing anything about it. So chinek ko, pinaka-latest as of recording of this video 1 hour ago. Ayan, pangarap mong bakasyon carry dahil blah 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 sa G-Gives. Asan na? Asan damage control yun? Tapos yung isa 18 hours ago, promotion ng 11/11. Nangyayari na yung mga problema na yan. Ito pa lang na to. Siguro meron silang social media manager na nakaredy na itong mga to, scheduled na yung mga yan. Pero what are you doing, GCash? And also, few days ago, si Maya nagbenta ng $1 for 1 peso. Diba? Tapos sinasabi nila doon sa regulations nila na kapag daw na-slide muna at na-transact na, wala nang mga kabawiran and yet, binabawi nila ngayon doon sa mga tao nakabili. Yung sa kasalanan nila. Diba? Sa panahon niyo ito, mga malaking kumpanya na ito, parang walang nag-detect ng responsibility. Diba? How protected are we sa mga kumpanyang ito? Hindi lahat ng tao na nawawala ng pera ngayon, merong kinlit na link na may net message sa kanila. Wala, kasi matatalino naman yung ibang tao na yan. Tapos magtataka, bakit yung mga tao dito sa Pilipinas supporting international companies na pinagkakakiwala nila yung pera nila doon kaysa sa mga local entities. Wala naman nangyayari. Hindi naman din protected ang pera nila. For the longest time, sa mga international companies, wala namang na-encounter na ganito. And mind you, as of today, gumagana pa rin si GCash. Diba? So, para natin mabablock yung mga ganitong klase ng transactions kung sila mismo wala silang ginagawa. I'm not against GCash. I am a big user of GCash. Halos lahat ng transactions ko dyan dumadaan, but this is alarming. So do what you must do to protect your money. This is not my usual content. I just want to spread awareness. Please ingatan nyo ang mga pera ninyo.